Hallelujah. Panginoong Diyos, lubos mo kami nagpapasalamat sa oras at sa biyaya mo sa bawat isa sa amin. Lord, idinudulog namin sa inyo ang aming puso. Tulungan mo po kami na unawain ang inyong salita upang hindi namin makalimutan, kundi aming maintindihan at maitanim sa kaibuturan ng aming puso upang kami ay patuloy na matatag at magbunga sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang siyang magtuturo sa amin sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, tayo po ay mag-aral ng kanyang salita, kaya kaintin natin, huwag natin istrobuhin ang ating katabi dahil alam niyo ang demonyo, ang trabaho ng demonyo, hinihitingnan niya kung sino ang hindi nagpo-concentrate at kanya yan. Pagkakita niya, hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos na inyong napapakinggan, nanakawin niya yan. Kasi ayaw niyang maligtas ang bawat isa sa atin, pero sa umaga ito, huwag natin hayaan na nakawin ng demonyo ang salita ng Diyos na ating papakinggan. Amen? So, yan po, ating basahin ang salita ng Diyos sa Lucas, Kapitulo 8. Magsimula tayo sa versikulo 4 hanggang 8. Okay, sabi niya, isang araw, nagdatingan ang maraming tao mula sa iba't ibang bayan, katulad natin, iba't ibang probinsya. Tayo nang galing, pero nagkakaisa tayo sa screen na ano ang kakay ng bawat isa na lumapit kay Jesus. Tayo ay nandito sa presensya ng Panginoon. At ito, ikininto niya sa kanila ang talinghaga na ito. Okay, katulad natin, wala man dito ang literal na presensya ng Panginoon, wala man dito ang physical na ating Panginoon, pero nandito ang kanyang presensya, nandito ang kanyang salita, nandito ang kanyang banal na Espiritu. At ito ang ipinangalan ng Panginoong Jesus sa lahat ng mga tao na lumapit sa kanya. Sabi niya, may isang magsasakang naghasi ng binhi. Sa kanyang paghahasi, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Natapakan ito ng mga dumadaan at tinukha ng mga ibon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar. Tumubo ang mga ito, pero madaling nalantaw dahil sa kawalan ng tubig. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinig na damo. Sabay lang tumubo ang mga binhi at mga damo. Pero sa bandang huli ay natakpan ng mga damo ang mga tumbok binhi. Ang iba naman ay nahulog sa mabuting lupa. Tumubo ang mga ito at namunga ng napakarami. Pagkatapos, sabi ni Jesus, kayong mga nakikinig, dapat niyo itong pag-isipan. Okay, so dito po tayo. Dito po ang ating focus, itong 4 na klase ng lupa. Na isinusumbulong po itong 4 na klase ng lupa, ang ating, na may 4 na klase din, may 4 na klase ng puso ng mga nakikinig. So, tingnan natin kung saan tayo. Nandyan ba doon sa puso na nasa gilid ng daan? O puso na nandyan naman sa mabato na lupain? O kaya doon naman sa matinig na lupain? O kaya nandyan naman sa ang puso natin ay nasa mabuting puso? So, isa-isahin natin ito. Sabi ni Jesus, pag-isipan natin ito. At tingnan natin kung saan ang ating puso. Kung tingnan natin na hindi tayo kabilang doon sa mabuting puso, ito ang pagkakataon natin na ating itama. Itama ang ating puso para hindi po masayang, hindi po. Kasi ang hangarin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay maligtas. Pero, meron po tayong gagawin. Sabi na dito yung una na nabanggit doon sa verse 5, na klase ng puso, yung puso na nasa gilid ng daan, wayside heart, o nasa gilid, nakikinig, pero ang salita ng Diyos, hindi na nagilan doon sa gilid ng puso. O kahit naman, sabi natin, seryoso akong nakikinig, pero sabi dito, tingnan natin is,
ito, mga kapatid. Kasi sabi niya, sa kanyang pagkasit, may mga bining na hulog sa tabi ng daan. At kapag tabi ng daan, siyempre, palaging tinatapakan niya ng mga dumadaan. Kaya tumitigas. Matigas yung puso. Matigas yung lupain, matigas. At dahil hindi na matigas ang lupa, kaya hindi naitanim, hindi pumasok sa loob ng lupa yung binhi. Kaya anong nangyari? Pinuha ng mga ibon. Mahirap ito, na klase ng puso. Kasi ang puso ito ay matigas kahit nakikinig sa salita ng Diyos, pero matigas. Hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. At kapag pinapatigas natin ng ating puso, hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Dahil kung ano man ang ating dahilan na hindi natin tinatanggap, ang mahirap dito pag hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos. Kung naniniwala tayo na ang Biblia, ang ating binabasa ng Biblia ay salita ng Diyos, ay dapat natin tanggapin. Pero yan, may mga puso na hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. At katulad ng daanan na kung saan ang binhi o ang salita ng Diyos ay hindi pumapasok. No? Ang mangyayari dito, dahil baka hindi niya naintindihan, kaya hindi niya pinapasok o tinatanggap ang salita ng Diyos. Marahil iyan ang isang dahilan kung bakit hindi mo tinatanggap ang salita ng Diyos. Pero kaibigan, kapatid, hilingin natin kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hilingin natin ang banal na Espiritu, hilingin natin ang tulong ng Diyos. Panginoon, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maunawaan ang inyong salita. Importante po na ating maunawaan ang salita ng Diyos upang matanggap natin. At kapag tinanggap natin, ayan, makakaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos. At dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, tayo ay kanyang iniligtas. Tingnan natin yung sabi na ang dumadaan, ang binhi na nahulog doon sa tabi ng daan, sa gilid ng daan. Anong nangyari? Dahil hindi pumasok at tinukha ng ibon. Katulad din ng isang nakikinig sa salita ng Diyos na hindi niya naiintindihan ano ang mangyari. Darating ang demonyo. At ano ang gagawin niya? Kanyang aalisin yung salita ng Diyos, kanyang nanakawin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. At ano ang mangyari? Hindi na tayo magkakaroon ng pananalig, hindi na tayo maniniwala sa Diyos. At kung hindi tayo naniniwala sa Diyos, hindi tayo maliligas. Sabi po, paulit-ulit na sinasabi, tinuturo sa atin, tayo ay maliligas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan natin mananampalataya. Ano ang ating susundin kung wala tayong pinaniniwalaan? Naniniwala ako na kung tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, susundin natin yan kahit na mahirap. Dahil naniniwala ka, susundin mo yan eh. Kahit mahirap, kahit na may mga hadlang, gagawa ka ng paraan para sumunod ka sa Diyos. Pero kung hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos, yan, nanakawin ng demonyo. Kaya maraming nakikinig, kahit pala palagi tayong nag-aatin ng Bible study. Kung hindi natin naunawaan, nanakawin niya ng demonyo. Ayaw ng Panginoon na manakaw tayo, ayaw niya na tayo ay hindi maligtas. Kaya kapatid, kahit ngayon, i-pray natin, hilingin natin, Lord, bigyan mo ako ng pag-unawa upang aking maintindihan ang inyong salita. Gusto kong maligtas, Panginoon. Kaya yan dapat ang panalangin natin. Habang tayo ay nakikinig, bago tayo dumalo sa gawain, bago tayo, habang nagbabasa tayo ng Biblia, hilingin natin ang kaunawaan na nanggagaling sa Panginoon. At yan, kung seryoso ka na hilingin mo yan, mauunawaan mo, kapatid, ang salita ng Diyos na inyong napapakinggan. So yan po ang unang klase ng puso. Puso na nasa gilid ng daan. Wayside heart. Sana walang gano'n na puso sa atin sa umagang ito.
tayo din ang makikinabang ng kapatid. Tayo ang nangailangan ng kaligtasan. Kaya, tanggapin natin. Minsan sabi natin, hindi ko natin, nagdudula ako. Pero dahil salita yan ng Panginoon, tanggapin mo yan at tingnan mo kung anong mangyayari sa. Nakikita mo ang resulta. Ano ang resulta? Kaligtasan. Hallelujah. So, pangalawang klase ng puso sa verse 6. Nalikan natin ang verse 6. Sabi niya, may mga binhi naman nahulog sa mabatong lugar. Tinrumo ang mga ito, pero madaling nalagta dahil sa kawalan ng tubig. Ito ay isang mabatong puso. Ito ang pangalawang klase ng puso. Mabatong puso. Ito ay, sabi nga, nalaglag sa batuhan. Ito po ay yung mga nakikinig sa salita ng Diyos na narinig naman nila ang salita ng Diyos. Tinanggap nila ang salita ng Panginoon at may kagalakan pa. Ngunit, hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sa kadahilan ng maraming mga pagsubok, ang bato ay sinisumulo yung mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw. Dahil sa mga circumstances sa buhay, kaya hindi tumubo yung salita ng Diyos. Kaya sandali lamang silang naniwala. Kaya dahil sandali lamang silang naniwala, anong nangyari? Pag dumating sandali lamang tayo nanampalataya, pag dumating ang pagsubok, tayo ay tumitiwala. Tayo ay nag-give up. Hindi natin maiwasan, hindi pinangako ng Diyos na kapag kako ikaw ay sumumpalataya sa Kanya, ay mawawala ang problema. Hindi po pinangako ng Panginoon. Hindi po tayo excuse. Kasi dahil habang nandito pa tayo dito sa magulong mundo, na-experience pa rin natin, meron pa rin, dumadaan pa rin tayo sa mga pagsubok. Pero ang kagandahan, kapag kamo tinanggap natin ang salita ng Diyos, pag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, si Jesus mismo, ang ating Diyos mismo, ang tinatanggap natin sa ating puso. Kaya po, kahit na tayo dumadaan sa pagsubok at si Jesus ay nasa ating puso, ang salita niya ay nasa ating puso, naniniwala tayo sa Kanya na makapangyarihan siya. Kahit tayo ay mahina, pero kung si Jesus ay nasa ating puso, napalakas niya tayo, tinuturuan niya tayo, ginagabayan niya tayo para makayaan natin lagpasan ang mga pagsubok sa buhay. Katulad ng isang kwento doon sa footprints in the sand, no? Na ang sumulat dito sa footprints in the sand, sabi niya, nung maayos ang kanyang buhay, nakikita niya yung footprints nilang dalawa. Ng Panginoon. Nakita niya, kasama ko ang Diyos. Pero nung dumating ang matinding pagsubok sa kanyang buhay, bakit sabi niya, bakit parang nag-iisa ako? Hindi ko nakikita yung footprint ng Panginoon. Ako lang. Bakit mo ako iniwan, Panginoon? Ngayon kailangan kita. Pero nausap ang Panginoon, sabi niya, anak, hindi mo nakikita yung footprints ko. Dahil binubuhat kita. Kaya yung footprints na nakikita mo doon sa buhay nila, hindi mo yan footprints. Actually, footprints ko yan. Binubuhat kita para malagpasan. Yan ang kagandahan pag kamo tayong merong Diyos sa ating puso at tinatanim natin, tinatagap natin, hindi lang natin tatanggapin, kundi isasagawa natin ang salita ng Diyos natin na papakinggan. Ano ang mangyari? Ito po ay magbubunga, mag-uugat sa ating puso, at kapag kamo dumadating ang pagsubok, hindi tayo tumigiwalag, kundi tayo ay tumatatan. Minsan sabi natin, parang baliktad, nung ako'y naniwala sa Panginoon, bakit dyan pasunod-sunod ang pagsubok? Minsan sabi natin, parang baliktad yata. Gusto ko na mas maganda
matinding pagsubok upang makayanan mo yan. Iisipin natin kung wala ang Diyos at tayo dumadaan sa matinding pagsubok, tiyak hindi natin kaya. Pero ang pangako ng Panginoon, alam niyo nung namatay siya sa cross, 39 lashes, 39 na pinano siya, 39 times na pinano siya. Isinusumbulong po yan ng lahat ng klase ng sakit at pagsubok. Lahat dinanas ng Panginoon Isus. At kapag tatanggapin natin ang Panginoon sa ating puso, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa atin, pero nararamdaman mo na nandiyan ang lakas ng Panginoon. Nandiyan siya nagsasabi, kaya mo na. Hindi mo na mamalan habang nananalangin ka, habang sinusunod mo, pinapractice mo yung salita ng Diyos na inyong pinapakinggan. Hindi mo na mamalan, naglagpasan mo na pala. Kaya, kung dumadaan man tayo sa matinding pagsubok sa oras na ito o sa panahon na ito, salamat Panginoon kasi nakilala kita. At iyak, malalagpasan natin dahil ang Panginoon ang siyang gagawa ng paraan, siyang magbibigay sa atin ng karunungan at kalakasan at pagtatsaga upang malagpasan natin ang lahat. Kaya, hindi dahil tayo dumadaan sa pagsubok, huwag natin sabihin na hindi tayo mahal ng Panginoon. Ingatan natin, tanggapin natin ang salita ng Diyos upang mag-ugat yan at hindi tayo matulad doon sa puso na nasa gilid na ninakaw ng demonyo ang kanyang napakinggan at ang nangyari, hindi siya naligtas. Pagka po tayo ay wala sa proteksyon ng Panginoon, tayo nilalaro na ng demonyo ang ating buhay. Kaya, mga kapatid, kung ang puso natin ay nandiyan sa mabatong lugar, tanggapin mo ang Panginoon. Tanggapin mo na patuloy tayo, huwag tayo sumuko. Kundi paniwalaan natin upang mag-ugat yan. At tiyak, lalagpasan natin ang pagsubok sa ating buhay. Pangatlong klase ng puso. Ang pangatlong klase ng puso ay thorny or matinik na puso doon sa verse 7. Verse 7, sabi doon, may mga bihin naman nahulog sa lupang may matitinik na damo. Baka sabihin natin, hindi lang masagilid ang puso ko mabato, matinik. Pwede yung tatlong klase ng puso. Yan ang klase ng puso natin. O pwedeng matinik lang. Anong klase ng matinik? Sabi na, sabay na tumubo ang mga binhi at mga damo. Pero sa bandang huli, ay natakpan ng mga damo o mga tumubong binhi. Baka ganito ang ating puso na isasabay sa ating tinatanggap naman natin habang naniniwala tayo sa Diyos na isasabay din yung mga tinig. Ano yung mga tinig? Ito ay yung mga alalahanin sa buhay. At kasama doon at hindi lang alalahanin sa buhay. Kasama ang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Ito ang mga tinig na nag-iisabay sa salita ng Diyos na ating tinanggap. Kapag po ito ang nangyari sa atin, wag, hindi natin piliin na okay, siyempre, nagsisimula tayo na mananampalataya sa Diyos. At kapag sabi ko kanina, kung ang klase ng ating puso ay ganito na yan, kahit nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig ang ating puso ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkakumali sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahilong ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit tayo napunta sa ating circumstansya ngayon o sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Pwede may ganito na humaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya tayo ay
umaasa pa kung tayo ay tatanggap sa salita ng Panginoon at gagawin natin itong paniwalaan. Huwag tayong magpadaig sa mga alalahanin. Hindi na mawala ang alalahanin, pero alam niyo, ang kalaban ng pananampalataya sa Diyos ay ang alalahanin sa buhay at pagdududa. Pero, mga kapatid, kung talagang tatanggapin mo at naniniwalaan mo, isasagawa mo ang salita ng Diyos, tuloy-tuloy po yan, hindi na ngayon kundi, ituloy-tuloy mo na mag-aral, isagawa, paniwalaan ang salita ng Diyos. Hindi ka madadaig ng alalahanin. Kasi habang nakikinig at inaaral mo ang salita ng Diyos, lumalago ang inyong pananampalataya. At habang lumalago ang inyong pananampalataya, lumiliit ang pagdududa, lumiliit, nawawala ang pagdududa, lumiliit ang pag-aalala. Iwasan natin na magpadaig sa mga alalahanin kasi kadugtong nito ang pagkakumaling sa kayamanan at kalayawan. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag natin ibigin, huwag tayong magumaling sa kayamanan. Kasi ang bagsak mo ay kalayawan talaga. At ang mangyari pag tayo ay nagpagdal doon, hindi mag-ilinong ang salita ng Diyos. Isipin natin ang resulta ng ating pagtanggap sa salita ng Diyos ay kaligtasan, mga kapatid. So, kung ang puso natin ay mabato, o kaya'y nasa gilid, nagaan, o kaya'y matinig, mag-isipan natin na maigi. At i-ayos natin. Tingnan natin ang pang-apat na puso. Ang apat na klase ng puso. Ito yung mabuting puso. Sa verse 8. Sa verse 8, sabi ko, ang iba naman nakulog sa mabuting lupa. Tumubo ang mga ito at namunga ng napakarami. Hallelujah. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, kayo mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Ang apat na klase ng puso ay ang mabuting puso. Ito po ay sinisimbolo ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nag-iingat. No? Iningatan nila ang salita ng Diyos na kanilang pinakinggan na may pusong tapat at malinis. At dahil iningatan nila at ang puso nila ay tapat at malinis, ano ang nangyari? Sila ay namunga dahil sa pagtsatsaga. Na kahit na nandyan ang pagsubok, nandyan ang pag-aalala, nandyan ang tukso sa paligid, pero iningatan pa rin nila. Pinili nilang ingatan ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan. At pinili nilang sundin, naging tapat sila. Naging malinis ang puso nila. Hinayaan nila na ang salita ng Diyos. Hinayaan nila na hubugin sila. Hinayaan nila na linisin ng Panginoon, ayusin ng Panginoon ang kanilang buhay, ang kanilang isip. Ano ang nangyari? Sila ay nagbunga ng napakarami. Alam nyo, hindi lang tayo ang maliligtas. Pati ang pamilya natin, pag nakikita nila ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, susunod din sila. Sabi nila, ano sikreto ni tatay, ano sikreto ni nanay, ano sikreto ni ate, ni kapatid ko. Gusto ko siyang tulanan. Magbubunga pati ang mga panalangin natin. Siyempre, kung iingatan natin ang salita ng Diyos, nagiging tapat tayo. Kapag mananalangin tayo, hiningi nila ng Panginoon. Diba? Siya ang mag-aayos na lahat. Ayan, magbubunga. Ano ang bunga? Kaligtasan. Ang ayos, ano ba? Kung kaligtasan kasi, sakop niya ang lahat eh. Ang ating isip, ang ating relasyon, mapa-financial at sa inyong sitwasyon, mga kapatid, ang kalayaan na ating hinihingi, ang kalayaan nating hinihiling, kaya-kayang ibigay yan ng Panginoon.
Panginoon, mga kapatid. Kung lamang iayos natin, magkaroon tayo ng mabuting puso, ang ating binasasabi na doon, kaligtasan, ang pangako ng Panginoon. Kaya po, ingatan po natin. Doon sa Proverbs 4:23, sabi po ito, basahin natin sa Proverbs 4:23. Higit sa lahat, ingatan mo ang inyong isipan, ang inyong puso. Sapagkat kung ano ang inyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Kaya kung mabuti ang ating iniisip, ito ang magiging buhay natin. Meron din, basahin natin sa Matthew 7:21. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Ang taong may mabuting puso, na tinatanggap niya ang salita ng Diyos, iniingatan niya. Magtatapat tayo sa Diyos at patuloy na isipin natin ang kabutihan. Sabi niya doon, sila ang makakapasok tapos sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Pinipili natin na magkaroon ng mabuting puso. Sabi niya, mapapabilang tayo sa kaharian. Hindi man maganda ang simula natin, ang nakaraan natin, hindi problema yan. Kung ngayon, magkakaroon tayo ng mabuting puso, susunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ngayon din, mapapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Okay, so, tayo po ay manalangin at kapag ka po, hilingin po na ang bawat isa sa atin ay manalangin tayo ng taimtim sa Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng mabuting puso. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat sa inyong salita na nag-warning, naggabay sa bawat isa sa amin. Ano mang circumstansya, meron ang bawat isa sa amin, lalo-lalo ang mga kapatid namin mga PDS. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo pa rin sila, Panginoon, ng sigasig na unawain ang inyong salita. Tulungan mo sila upang sila ay patuloy na magtiwala sa inyong salita, Panginoon. At Lord, patuloy na iparamdam mo, ipakita mo sa kanila kung sino ka, Panginoon. Iparamdam mo sa kanila, magmusak pa sa pamamaraan na kanilang maintindihan upang matanggap nila at manatili sila sa inyong presensya. Patuloy nilang sundin ang inyong kalooban, Panginoon. At i-claim namin ang inyong salita, ngayon din, Panginoon, ay kabilang kami sa inyong kaharian. Hindi lang po kami, Panginoon, kundi i-claim din namin, Panginoon, ang pamilya ng bawat isa ay mapapabilang din sa kaharian mo, Panginoon. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Patuloy kang move, Lord God, sa bawat isa sa aming Panginoon. Upang patuloy na lumalim, mag-ugat ang aming pananampalataya sa inyo. In Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone at ating ibalik sa ating ex.